Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sabi nila, ang pinakamasakit na kasinungalingan ay yung binalot sa kunwaring pagmamahal. Paano kung ang kastilyong pinangarap mo ay isa pala ng kulungan at ang prinsipeng inakala mo ay siya pala ng babasal sa iyong puso? Ating tuklasin ang kwento ni Liwayway. Ang tunog ng nad, uumpugang mga kopa ng syampag at ang mahinang salo ng musika mula sa isang string quartet ang pumupuno sa Glen Ballroom ng Tanikala de Oro Hotel para kay Liwayway Soliman. Ang gabing ito ay dapat maging perpekto. Ito ang bilang anibersaryo ng Montenegro Prime Holdings, ang imperyong binuo ng kanyang asawa. Habang nakatayo sa isang sulok, malayo sa sentro ng atensyon, marahan niyang hinaplos ang kanyang bilugang tiyan. 8 buwan. 8 buwan na niyang dinadala sa kanyang sinapupunan ang simbolo ng pag-iibigan nila ni Silang. Ito na dapat ang kukumpleto sa kanilang pamilya, ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan nito. Ngunit sa kabila ng karangyaan sa paligid, ang mga kumikinang na chandelier, ang mga mamahaling kasuotan, ang mga bisita, at ang walang katapusang agos ng alak, may kung anong lamig ang gumagapang sa kanyang puso. Isang peking ngiti ang isinukli niya sa isang kakilalang bumati sa kanya. Lahat sila iisa ang sinasabi, "You are so lucky, Liwayway. You have the perfect guys." Isang perpektong buhay. Iyon ang imahe na nakikita ng lahat. Ngunit hindi nila nakikita ang mga gabing umuuwi si Silang na amoy pabango ng ibang babae. Hindi nila naririnig ang mga pabalang masagot nito kapag tinatanong niya kung saan ito galing. At higit sa lahat, hindi nila nararamdaman ang unti-unting panlalamig ng lalaking minsan ay nangakong iibigin siya habang buhay. There you are. Ang pamilyar na boses ni Silang ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Umarap si Liwayway at sinalubong ang asawa ng isang matamis na ngiti. Isang ngiting matagal na niyang pinraktis para maging paniwala. Niyakap siya nito mula sa likuran. Isang kamay sa kanyang balikat at ang isa ay sa kanyang tiyan. Ngunit ang haplos nito ay hindi naglalaman ng paglalambing, kundi pag-aari. Para bang isa lamang siyang magandang tropyo na maipagmamalaki nito sa lahat. Ngumiti ka, mahal. Lahat ng mata ay nasa atin. Bulong nito sa kanyang tainga, sapat lang para siya ang makarinig. Ang pamilya Montenegro ay kailangang magmukhang buo at masaya. Tumango na lamang si Liwayway, nilulunok ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Muli, hindi ang kapakanan niya o ng kanilang anak ang mahalaga, kundi ang imahe ng kumpanya. Ngunit ang pagkukunwaring iyon ay biglang nabasag ng isang babae ang lumitaw sa bukana ng ballroom. Nakasuot ito ng isang pulang besida na tila nagliliyab, agaw, pansin sa lahat. Ang kanyang mga mata na parang sa isang lawin ay direktang nakatuon sa kanila. Si Amihan del Fuego. Naramdaman ni Liwayway ang pagigpit ng hawak ni Silang sa kanyang balikat. Isang halos hindi marinig na mura ang kumawala sa mga labi nito. Kilala ni Liwayway ang babae. Si Amihan ang business partner ni Silang, isang pangalang madalas mabanggit sa kanilang pamamahay. Ngunit ngayon lang niya nakita ng harapan. At sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat, ang amoy ng pabango, ang mga gabing hindi umuuwi si Silang, ang lahat ng kasinungalingan. Nagmarsya si Amihan palapit sa kanila. Hindi inaalintana ang mga nagtatakang tingin ng mga bisita. Bawat hakbang niya ay may bigat, may dalang panganil.
Silang, malamig na sabi ni Amihan. Ngunit ang mga mata nito ay kay Liwayway nakatitig, partikular sa kanyang sinapupunan. Hindi mo man lang ako inimbita sa iyong munting selebrasyon. Amihan, this is not the right place. Pabulong. Ngunit mariing sabi ni Silang, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Amihan. Hindi tamang lugar. Kailan ba naging tamang lugar para sa akin? Silang noong ipinagpalit mo ako sa babaeng ito, aralang sa malinis niyang pangalan, at ngayon, ano ito itinuro nito ang tiyan ni Liwayway? Ang bastardong niya nang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan. Nating dalawa ang salitang bastardo ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang punyal. Automatiko niyang niyakap ang kanyang tiyan. Nais, protektahan ang kanyang anak mula sa kamandag, ang babaeng nasa harapan niya. Tama na. Amihan, gumagawa ka ng iskandalo, sigaw ni Silang. Ngunit huli na ang lahat. Ang galit sa mga mata ni Amihan ay umabot sa sok. Isang sigaw na puno ng puot, ang umalingaw sa buong ballroom, nagpatigil sa musika at sa lahat ng usapan. Walang makakakuha ng pag-ari ko. At sa huling salitang yon, buong lakas na itinulak ni Amihan si Liwayway. Nawalan ng balance si Liwayway. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng sahig. Ang mga sigaw ng mga tao sa paligid ay naging isang ugong na lamang sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw ay ang papalapit na imahe ng isang malaking salamin na isang nakabibinging tunog ng pagbasad. Ang matulis na kirot na gumuhit sa kanyang likod at braso ay sinabayan ng malamig na pagkadurog ng salamin sa kanyang balat. Napasubisog siya sa sahig sa gitna ng libong tiraso ng basag na pangarap. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy mula sa kanyang braso, kumakalat sa puting tela ng kanyang damit. Lumilika ng isang nakakakilabot na mansa ng pula. Nanginginig. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang sakit ay napakatindi. Sa angat ang kanyang tingin, hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang asawa, ang lalaking dapat sana ay kanyang tagapagtanggol. Nakita niya si Silang, nakatayo lang ito ilang talampakan ng layo. Sa gitna ng kaguluhan ng mga taong sumisigaw at nagmamadaling tumulong, ang mukha ni Silang ay walang emosyon, walang pag-aalala, walang takot. Tanging ang malamig at kalkuladong tingin ng isang taong iniisip hindi ang kalagayan ng kanyang asawa, kundi kung paano lilinisin ang iskandalong ito. At sa sandaling iyon, bago tuluyang lamunin ang dilim ang kanyang paningin, naintindihan ni Liwayway hindi lang ang salamin ang nabasag. Sa gabing iyon, amoy ng antiseptiko. Iyon, ang unang pumasok sa kamalayan ni Liwayway. Dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, sinasalubong ang nakakasilaw na puting ilaw mula sa kisame. Ang bawat paggalaw, gaano man kaliit, ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang likod at braso. Ngunit hindi iyon ang inaalala niya. Isang kamay niya ang agad na gumapang, nanginginig, patungo sa kanyang tiyan. Sa ilalim ng puting kumot ng ospital, naramdaman niya ang pamilyar na umbok. Napatikit siya ng mariin. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luha ng takot, ngunit kasunod nito ay isang mumunting bugso ng pasasalamat. Buhay ang anak ko. Ang pintuan ng kuwarto ay marahang bumukas at pumasok ang figura ng isang lalaking matagal na niyang hinintay. Silang mahinang usal niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Lumapit ito sa gilid ng kanyang kama. Ang mamahaling suot nito ay wala ng anumang gusot. Ang buhok ay maayos na nakasuklay. Tila ba hindi ito
nanggaling sa isang magulong gabi, kundi sa isang simpleng business meeting lamang. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. Ang boses ay patag. Walang anumang bahid ng pag-aalala. Hindi yun ang tanong na gusto niyang marinig. Ang gusto niyang marinig ay, kumusta ang baby? Natin ang gusto niyang maramdaman ay ang yakap nito. Ang mga halik na magsasabing ligtas na sila. Ngunit wala. Tanging isang malamig na distansya ang namamagitan sa kanila. Ang anak natin halos pabulong na tanong ni Liwayway. The doctor said, the baby is gone. You were lucky, sagot ni Silang. Ang tingin ay nasa labas ng bintana. Tila iniiwasan ang kanyang mga mata. May ilang galos ka lang at hiwa. Makakalabas ka rin bukas. Nakahinga ng maluwag si Liwayway. Ngunit ang lunas na naramdaman niya ay panandalian lamang dahil lang sumunod na sinabi ni Silang ang tuluyang dumurog sa mga natitirang piraso ng kanyang puso. Liwayway, kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Umarap ito. Sa wakas, at sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamahal. Ang nakita niya ay ang kinang ng isang negosyante. Ang insidenteng ito ay kumalat na sa social media. Isang malaking iskandalo. The board is furious. Nakakaapekto ito sa reputasyon ng Montenegro Pride. Hindi makapaniwala si Liwayway sa kanyang naririnig. Kakagaling lang niya sa isang karanasang muntik ng kumitil sa buhay ng kanilang anak. At ito ang unang inaalala nito ang kumpanya. Kaya kailangan kong gawin ang nararapat, pagpapatuloy ni Silang. I will release a statement. Sasabihin nating isa itong aksidente, isang hindi pagkakaunawaan. At ikaw, itinuro siya nito. Kailangan mong manahimik. Huwag kang kakausap ng break. Huwag kang magsasamba ng kaso. Mananahimik ka para sa kapakanan ng pamilya, para sa kapakanan ng kumpanya. Bawat salita ay parang sangpal. Ang lalaking pinangakuan niya sa harap ng alta ay hindi na ang lalaking nasa harapan niya ngayon. O baka naman ito talaga ang tunay na siya at ngayon lang niya nakita dahil nabubulag siya sa pag-ibig. Manahimik Silang, tinulak niya ako, tinangka niyang patayin ang anak mo, nanginginig na tanong ni Liwayway. Huwag kang iskandalo, Liwayway, tumaas ang boses ni Silang. Si amihan ay naging emosyonal lang. Aayusin ko ito. Ang kailangan ko lang sa'yo ay ang iyong kooperasyon, ang iyong pananahimik. Bago pa man makasagot si Liwayway, muling bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang ama, si Hukong Honorato Lunggian. Sa kanyang mukha ay bakas ang pagod at matinding pag-aalala. Ngunit nang makita nito si Silang, ang pag-aalala ay napalitan ng malamig na galit. Divas, mariing utos ng Hukong Honorato kay Silang. Ang boses ay may awtoridad na hindi matitinag. Sir, we were just talking. Sinabi kong iwan mo kami. Halos dumagundong ang boses ng kanyang ama sa loob ng silid. Agkatinginan ng dalawang lalaki. Si Silang, ang makapangyarihang CEO, ay tila lumiit sa harap ng matikas na tindig at aapoy na mga mata ng kanyang biyenan. Walang imik na tumalikod si Silang at lumabas ng kwarto. Agad na lumapit si Hukong Honorato sa kanyang anak. Marahan itong hinawakan ng kanyang kamay at sa haplos pa lang na yon, bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Tay! Ikbi niya. Shh! Anak, ligtas ka na. Mula sa labas ng silid, naririnig nila ang mahihinang boses ng dalawang lalaki na nagtaro. Hindi malinaw ang mga salita,
Ngunit malinaw ang tensyon, ang galit, sa boses ng kanyang ama, at ang pabalang, at walang pakialam na tono sa boses ni Silang. Iyon, ang huling patunay na kailangan niya. Nang bumalik ang katahimikan, alam ni Liwayway na umalis na si Silang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanyang kamay, na hawak pa rin ng kanyang ama. Dahan, isinara niya ito, bumuo ng isang kamao. Ang panginginig sa kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Ang babaeng mahina at laging umiiwas sa gulo ay unting naglalaho. Sa kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang banayad na sipa mula sa kanyang anak. Isang paalala kung para kanino siya lalaban. Ang pinto ay bumukas muli, Silang. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, inunahan na siya ni Hukom Honorato. Umalis ka na. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Silang habang nakatingin kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang babala. Tandaan mo ito, Liwayway. Malamig na sabi nito bago tuluyang tumalikod. Kung sisirain mo ako, sisiguraduhin kong wala ka ring ititira. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay tila naging isang malawak na mausolyo. Bawat sulok nito na dating naglalaman ng mga masasayang alaala, ngayon ay sumisigaw ng panlalamig at pagkukunwari. Isang araw matapos makalabas sa ospital, umuwi si Liwayway sa isang bahay na walang pagbati. Walang yakap, tanging ang nakabibinging katahimikan. Tumaan siya sa sala, kung saan nakasabit sa pader ang isang dambuhalang wedding portrait nilang dalawa. Ang Liwayway sa larawan ay nakangiti. Ang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig at pag-asa. Ang Silang sa tabi nito ay nakaniti rin, isang perpektong imahe ng isang mapagmahal na asawa. Iting imahe. Inaplos niya ang kanyang tiyan. Ang tanging totoo sa buhay niya ngayon ay ang munting nilalang sa loob niya. At dahil sa kanya, kailangan niyang maging matatag. Sa paglalakad niya patungo sa kanilang silid, bawat hakbang ay tila may bigat. Naalala niya ang mga gabing hinihintay niya si Silang. Umaasang darating ito na may dalang paglalambing. Ngunit madalas, ang dala nito ay amoy ng alak at dahilan may meeting lang, mahal, overtime kami sa opisina. Pangakasinungaling niyang pinili niyang paniwalaan para lamang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pagsasama. Ngayon, ang mga salitang iyon ay parang lason na sumusunog sa kanyang alaala. Pumasok siya sa walk-in closet, isang espasyong mas malaki pa sa kwarto niya noong dalaga. Sa isang panig ay ang hanay ng mga damit ni Silang, mga mamahaling suot at sapatos. Sa kabila naman ay ang sa kanya, mga eleganteng bestida at alahas na si Silang mismo ang pumili. Ngayon niya lang napagtanto na maging ang kanyang pananamit ay kontrolado nito. Lahat ay bahagi ng pagbuo ng imahe ng perpektong asawa. Sa pinakadulong bahagi ng closet ay may isang lumang baol. Dito niya itinatago ang mga gamit niya, bago pa man dumating si Silang sa buhay niya. Pinuksan niya ito. Amoy ng nakaraan mga libro, mga lumang litrato kasama ang mga kaibigan, at isang maliit na kahon. Sa loob ng kahon ay may mga munting bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya dati. At sa ilalim ng mga iyon, naroon ang isang business card abogado. Si Nagdilapas, ang kanyang matalik na kaibigan sa kolehiyo. Isang taong laging nariyan para sa kanya. Isang taong minsan ay umibig sa kanya ng palihin. Ngunit pinili niya si Silang. Pinili niya ang kumikinang na pangako ng isang perpektong buhay. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap bago siya ikasal.
Sigurado ka na ba sa kanya? Liway tanong ni Sinag. May lungkot sa mga mata nito. Hindi lahat ng ginto ay totoo. Masaya ako sa kanya, Sinag. Mahal niya ako, sagot niya noon. Buo ang tiwala. Sana nga, bulong nito. Pero tandaan mo, Liway, nandito lang ako. Isang tawag mo lang. Ang mga salitang iyan ay umalingaw sa kanyang isipan. Isang tawag. Hindi na ako ang babaeng iyon, bulong ni Liwayway sa kanyang sarili habang tinititigan ng sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay pagod, may mga pasa sa braso at madilim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, may bagong apoy na nag-aalab sa kanyang kalooban. Hindi na ako biktima. Tumating ang kanyang ama kinagabihan. Nagdala ng pagkain sa kanilang hapagkainan na minsan lang mapuno. Tahimik silang kumain hanggang sa basagin ni Hukong. Honorato ang katahimikan. Anak, ano ang plano mo? Panong nito. Ang boses ay malumanay, ngunit may bigat. Ano man ang desisyon mo, nasa likod mo ako. At tatakot ako, tay, pag amin ni Liwayway. Ang tinidor ay nanginginig sa kanyang kamay. Makapangyarihan si Silang. Kaya niyang baliktarin ang lahat. Paano kung ilayo niya sa akin ang anak ko hinawakan ng kanyang ama ang kanyang kamay? Ang mga palag nito ay kulubot ng ngunit maratag. Ang kapangyarihan niya ay nakasalalay sa pera at impluwensya. Pero ang kapangyarihan mo, Liwayway, ay nagmumula sa katotohanan at higit sa lahat, nagmumula sa pagmamahal mo sa iyong anak. At wala nang mas makapangyarihan pa riyan. Ang mga salita ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng lakas na kanyang kailangan. Pagkatapos ang kanilang hapunan, umakyat siyang muli sa kanyang silid. Kinuha niya ang business card ni Sinag at ang kanyang telepono. Aalangan pa siya sa simula. Paano kung hindi na niya ako naaalala? Paano kung ayaw na nitong madamay, pero iminaksin niya ang mga pagdududang yon? Para sa kanyang anak, kailangan niyang subukan. Para sa kanyang sarili, kailangan niyang lumaban. Umugot siya ng malalim na hininga at pinindot ang mga numero sa telepono. 2 ring, 3 ring. Sa bawat pagtunog, bunibilis ang tibok ng kanyang puso. 4 na rin. Akma na sana niyang ibababa ang tawag nang biglang may sumagot. Hello. Ang boses. Ang pamilya na boses na yon. Mas malalim na yon, ngunit ganoon pa rin kainit sa pandinig. Nanulyo ang kanyang lalamunan. Tinag. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila ba nagulat ang kausap niya? Sinusubukang alalahanin kung saan narinig ang kanyang boses. At pagkatapos, Liway, ikaw ba yan, may problema ba sa pagkarinig ng kanyang pangalan at sa tono ng agrang aalala, sa boses nito, ang lahat ng pader na kanyang itinatayo ay gumuho. Isang mainit na luha ang tumulo sa kanyang pisngi at sumunod pa ang marani. Ang kanyang paghikbi ay ang tanging ingay na maririnig. Sinag, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang boses ay basa. Kailangan ko ng tulong mo. Ang law office ni Sinag ay simple lang, malayo sa karangyaan ng mundo ni Silang. Ang mga pader ay puno ng mga libro. Ang amoy sa hangin ay pinaghalong lumang papel at bagong timplang kape. Ito ay isang lugar ng trabaho, hindi ng pagpapakitang At
Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Liwayway ang isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Nakatayo si Sinag sa harap niya. Ilang taon ang idinagdag sa kanyang mukha, ngunit ang mga mata ay ganoon pa rin, malalim, at tila nakikita ang kanyang kaluluwa. Inabutan niya ito, ang isang basong tubig, at ang simpleng kilos na yon ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso. Salamat, mahinang sabi ni Liwayway, tinatanggap ang baso. Walang anuman, sagot ni Sinag. Umupo ito, sa silyang nasa tapat niya. Liway, handa ka na bang ikuwento ang lahat walang labis, walang kulang? Bawat detalye ay mahalaga. Tumango si Liwayway. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Ikinuwento niya ang lahat ang gabing iyon. Sa Tanikala de Oro, ang panlalamig ni Silang, ang mga salitang binitiwan nito sa ospital ang banta. Habang nagsasalita siya, nakinigang si Sinag. Hindi ito sumingit. Anin ang paminsan, minsang pagkunot ng noon nito, at ang paghigpit ng hawak sa kanyang ballpen ang nagpapakita ng emosyong namumuo sa loob nito. Nang matapos si Liwayway, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tinitigan siya ni Sinag, at sa mga mata nito ay may halong awa at nag-aalam na galit. Galit hindi para sa kanya, kundi para sa kanya. Habang nakikinig kay Liwayway, isang pamilyar na galit ang gumapang sa puso ni Sinag. Ito na nga ang kinatatakutan niya noon pa man. Nakita na niya ang anino ng pagiging mapagkontrol ni Silang Montenegro. Ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa ganitong kalupitan. Ang babaeng nasa harapan niya na may mga pasa pa sa braso at takot sa mga mata ay anino na lamang ng masayahin Liwayway na kanyang nakilala. Hindi ito simpleng kaso ng physical injuries, bulong ni Sinag sa sarili. Ito ay kaso ng isang babaeng sinira, ng isang inang halos mawala ng anak, at ng isang asawang tinrato na parang kasangkapan. Alam niyang mapanganib ang laban na ito. Si Silang Montenegro ay parang isang pugitan na, ang mga galamay ay abot kung saan sat. Pero sa pagtingin niya kay Liwayway, alam niyang hindi niya ito matatalikuran. Lalabanan natin sila, Liway. Mariing sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi ka iisa sa laban na ito. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Liwayway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may kakampi siya. May isang taong handang maniwala at lumaban para sa kanya. Kinabukasan, magkasama silang nagtungo sa presindo ng pulisya. Habang pinipirmahan niya ang opisyal na reklamo laban kay Amihan Del Fuego, naramdaman ni Liwayway ang pagbabalik ng kanyang lakas. Bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya ay isang hakbang palayo sa luma niyang buhay. Ngunit ang tunay na pagsubok ay aabang sa labas. Paglabas nila ng presinto, sinalubong sila ng nakakasilaw na mga ilaw ng kamera at isang pagla ng mga mikropono. Ang balita ay kumalat na parang apol. Sis Montenegro, totoo po bang sinampahan niyo ng kaso si Miss Del Fuego? Ano po ang tunay na nangyari sa party? May katotohanan po ba ang issue ng third party? Napasandal si Liwayway kay Sinag na bigla sa dami ng mga tao. Ngunit hinawakan ni Sinag ang kanyang siko, isang paalala na hindi siya iisa. Itinaas niya ang kanyang ulo. Hinarap ang mga kamera ng may dignidad at naglakad sila papalayo ng walang sinasagot na tanong. Sa kabilang panig ng Maynila, sa tuktok ng isang nagtataasang gusali, ang balitang iyon ay sumabog na parang bomba.
Isang malutong na tunog ng nababasag na kristal ang umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ni Silang Montenegro. Ang mamahaling baso ng whiskey ay nakakalat na ngayon sa sahig, kasama ng galit na hindi niya mailabas sa publiko. "How dare she?" sigaw niya sa kawalan. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas at pumasok si Amihan. Ang mukha ay kasing dilim ng kanyang suot. Nakita mo na ang ginawa ng asawa mo," galit na sabi ni Amihan. "Sinabi ko na sa'yo, natapusin na natin siya, pero masyado kang malambot." "Manahimik ka, Amihan," ganti ni Silang. "Ideya mo ang lahat ng ito. Ang iskandalo sa party, kasalanan mo, ngayon dahil sa'yo, nasa panganib ang lahat ng pinaghirapan natin. Pati ang transaksyon sa as a foundation ay maaaring mabulgar. Huwag mong isisi sa akin ang lahat, Silang," sabi ni Amihan. Ang boses ay mas kalmado na ngayon, ngunit mas mapanganib. "Pareho tayong makikinabang dito, at pareho tayong babagsak kung hahayaan nating magpatuloy ang babaeng yon. Kailangan nating kumilos." Gabi na nang makauwi si Sinag sa kanyang opisina. Pagod, ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat. Iniisa niya ang susunod nilang hakbang nang biglang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Hello, Attorney de la Paz speaking." Sa kabilang linya, tanging ang tunog ng static ang kanyang narinig, at pagkatapos ay isang boses na halatang binago ng teknolohiya, malamig, at walang emosyon. "Abogado, sino to?" tanong ni Sinag. Isang sandaling katahimikan, at pagkatapos ang mga salitang magpapatunay na ang laban na kanilang pinasok ay hindi lamang sa korte kundi maging sa kanilang mga buhay. "Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, abogado. Umatlas ka na habang may oras ka pa." Ang banta sa telepono ay hindi nagpatinag kay Sinag de la Paz. Sa halip, nagsilbi itong gasolina sa apoy, ang kanyang determinasyon. Kung may itinatago sila, hahanapin niya ito. Kung may inililibing silang sikreto, uhukayin niya ito. Kinabukasan, habang si Liwayway ay ligtas na nananatili sa bahay ng kanyang ama, si Sinag naman ay nagbabad sa kanyang opisina. Ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa isang simpleng pananakit. Ang banta ay patunay na may mas malalim, mas madilim na dahilan sa likod ng lahat. Sinimulan niya sa pinakasimpleng bagay si Amihan del Fuego. Gamit ang kanyang mga koneksyon at kakayahan sa legal research, iniisa niya ang bawat piraso ng impormasyon tungkol sa babae. Walang gaanong makita sa simula isang matagumpay na negosyante, kilala sa kanyang talas sa pakikipagtransaksyon. Ngunit habang lumalalim ang kanyang paghuhukay, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga dokumento ng kumpanya ni Amihan. Isang pangalang nagpatindig ng kanyang balahibo ang as a foundation. As a foundation ng charity arm ng Montenegro Pren Holdings, ang organisasyong pinamumukha ni Silang nasagisag ng kanyang kabutihang loob. Bakit may ugnayan ng pribadong kumpanya ni Amihan sa isang non-profit organization? Nagpatuloy si Sinag sa iimbestiga. Mga bank records, mga listahan ng donasyon, mga financial statements. Sa unang tingin, lahat ay mukhang malinis. Ngunit, alam ni Sinag na ang pinakamagaling na kriminal ay hindi nag-iwan ng bakas sa unang pahina. Kinailangan niyang basahin ang mga footnotes, ang mga nakatagong detalye sa mga kontrata, ang mga annex na madalas ay hindi pinapansin. At doon niya natagpuan ang mga sinulid. Isang serye ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng milyong piso ang paulit-ulit na lumalabas.
Mga donasyon mula sa Montenegro patungo sa PAG-ASA Foundation na pagkatapos ay naglalabas ng pondo para sa mga supplier at contractor na sa huli ay mga kumpanyang PAG-AARI po konektado kay Amihan Del Figo. Isang masalimuot na web ng money laundering nakatago sa likod ng isang mapagkunwaring pundasyon. Hindi lang ito selos, bulong ni Sinag sa sarili habang nakatingin sa diagram na kanyang ginuhit. Pera, ang dahilan. Habang si Sinag ay abala sa paghahanap ng katotohanan, si Silang naman ay abala sa paglikha ng sarili niyang bersyon nito. Hindi niya hahayaang masila ang kanyang pangalan ng ganoon kadali. Tinawagan niya ang kanyang public relations team, isang grupo ng mga eksperto, sa pagmamanipula ng opinyon ang publiko. Kailangan nating kontrolin ang naratibo. Malamig na utos si Silang sa conference call. Gawin nating questionable ang kredibilidad ni Liwayway. Tawan, ito dig into her past. Kahit anong maliit na bagay, gamitin nyo. At sinimulan nila ang maruming laro. Kinabukasan, nagising si Liwayway sa isang bagong bangungot. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng social media at entertainment news sites. Insider Rettles Liwayway Montenegro may history of emotional instability. Pinsan ni Liway, nagsalita madalas siyang imbento ng kuwento para makuha ang simpatiya. Liwayway Montenegro, dumaranas na ba ng pregnancy depression? Bawat headline ay parang sampal. Ang litrato niya noong college, kung saan umiiyak siya matapos ang isang exam, ay biglang naging ebidensya ng kanyang pagiging konstable. Ang isang simpleng away, pamilya na nangyari maraming taon na ang nakalipas, ay pinalabas na isang malaking iskandalo. Mga taong hindi niya nakikita o nakakausap sa loob ng isang dekada ay biglang nagiging cause source. Napahagulgol si Liwayway habang binabasa ang mga komento. Kawawa naman, si Sir Silang. Mukhang may saltik pala ang asawa. Baka naman, totoo. Baka siya ang nagsimula ng gulo. Gama queen lang yan para makuha ang pera ng asawa. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa mga sugat na natamo niya mula sa salamin dahil ang binabasag nila ngayon ay hindi ang kanyang katawan, kundi ang kanyang pagkatao. Tumating ang kanyang ama sa kanyang silid. Dala ang isang tasa ng tsaa. Nakita nito ang luha sa kanyang mga mata at ang telepono sa kanyang kamay. Huwag mo nang basahin yan, anak, marahan, sabi ni Hukong Manuato. Lasan yan. Inagawa nila ito para panghinaan ka ng loob. Pero, tay, ang sasama nila, ikbiniliwayway. Paano nila nagagawa ito? Umupo ang kanyang ama sa tabi niya. Dahil natatakot sila. Ang mga taong gumagamit ng kasinungalingan bilang sandata ay ang mga taong walang ibang maipaglalaban. Maniwala ka sa katotohanan. Iyon ang iyong baluti. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mensahe ang natanggap ni Sinag sa isang encrypted na app. Mula ito sa isang numerong hindi niya kilala. Alam ko ang ginagawa nila sa PAG-ASA Foundation. Gusto kong tumulong, pero natatakot ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sinag. Ito na. Ito na ang hinihintay niya. Isang tao mula sa loob. Nag-reply siya agad. Sino ka, magkita tayo? Poprotektahan kita. Ilang minuto nang nakakakabang na paghihintay ang lumipas, bago dumating ang sagot. Hindi ganoon kadali. Mapanganib si Silang at lalo na si Amihan. Isang huling mensahe ang ipinadala ng estanghero. Mga salitang magdadala sa investigasyon sa isang mas delikadong direksyon
at magpapatunay na ang nangyari sa party ay higit pa sa simpleng away. Ang pag-atake kay Maam Liwayway, hindi iyon aksidente. May mas malalim na dahilan. Isang linggo ng palitan ng mensahe, isang linggo ng pagbuo ng tiwala. Sa wakas, pumayag din ang misteryosong informante na makipagkita kay Sinag. Ang lokasyon, isang madilim at abandonadong paradahan sa labas ng syudad. Ang oras, hating gabi. Habang naghihintay, sa loob ng kanyang sasakyan, hindi maiwasan ni Sinag ang kabahan. Maaaring isa itong patibong. Ngunit ang mga impormasyong ibinibigay ng kausap niya sa text ay masyadong detalyado para maging kasinungalingan lamang. Ito na ang kanyang pinakamalaking alas at kailangan niya itong suyuin. Ilang sandali pa, isang maliit at lumang kotse ang pumarada sa di kalayuan. Ilang minuto itong nanatiling nakasara bago bumukas ang binto. Isang payat na lalaki, nakasuot ng hoodie, na halos akpan ang buong muka, ang mabilis na naglakad palapit sa sasakyan ni Sinag. Kumatok ito sa bintana. Pinuksan ito ni Sinag. Ang lalaki ay mukhang bata pa, marahil ay nasa mid-zeros. Ang kanyang mga mata ay ligaw, puno ng takot. Salamat po sa pagdating, attorney. Nanginginig na sabi ng lalaki na nagpakilalang si Marco, isang dating junior accountant sa Pag-asa Foundation. Walang anuman, Marco. Tigtas ka rito, tiniyak ni Sinag. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. At nagsimulang magkuwento si Marco. Inilarawan niya ang sistema ng pagnanakaw sa pundasyon, ang mga peking proyekto, ang mga pinatabang budget, ang daloy ng pera mula sa mga donasyon, patungo sa mga bank account ni Amihan, at silang. Kinumpirma nito ang lahat ng hinala ni Sinag. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Marco, ang nagpatigil sa paghinga ng abogado. Attorney, hindi lang po yan. May narinig po akong pag-uusap nila bago ang party sa Tanikala de Coro. Nasa bahay pa rin ang kanyang ama si Liwayway. Pinilit niyang iwasan ang social media, ngunit ang mga salita ay parang multo na bumubulong kahit sa katahimikan. Para makalimot, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng mga gamit para sa kanyang magiging anak. Habang tinutupi niya ang isang maliit na damit, naramdaman niya ang malakas na pagsipa ng sanggol sa kanyang sinapupuan. Napangiti siya. Ito ang kanyang lakas. Ito ang kanyang pag-asa. Sa gitna ng lahat ng kasamaan, may isang inosenteng buhay na naghihintay, isang buhay na kailangan niyang protektahan anuman ang mangyari. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Sinag. Liway, kailangan nating magkita. Ngayon na. May kailangan kang malaman, sabi nito, sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. May halong pagkaapurahan na nagdulot ng kaba sa kanyang dibdib. Nagtapos sila sa isang maliit at tahimik na kapihan, malayo sa mata ng publiko. Pagdating ni Liwayway, agad niyang napansin ang kakaibang bigat sa aura ni Sinag. Anong nangyari? Tanong niya agad. Hindi agad sumagot si Sinag. Tinitigan muna niya si Liwayway. Tila aalangan sabihin ang balita. Liway, ang impormasyong nakuha ko, mabigat ito. Sigurado ka bang gusto mo itong marinig? Tumango si Liwayway. Ang puso ay kumakabog. Kailangan kong malaman ang lahat, Sinag. Utang ko, yan sa anak ko. Umugot ng malalim na hininga si Sinag.
Yung pag-atake sa'yo, hindi lang ito dahil sa selos ni Amihan. May kinalaman ito sa pera na ninanakaw nila mula sa pundasyon. Pagpapatuloy ni Sinad, ay malaki silang planong huling pagnanakaw bago nila tuluyang isara ang operasyon. At para magawa yon, kailangan nilang manatiling business as usual. Anong koneksyon yan sa akin, naguguluhang tanong ni Liwayway. Dito na bumiga ng boses ni Sinad. Ang koneksyon, Liway, ay ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Isang flashback ang tumakbo sa isipan ni Marco. Hindi ako papayag. Silang, galit na sabi ni Amihan. Ang batang yan ang magiging legal na tagapagmana mo sa oras na ipanganak yan. Mawawalan na ako ng saysay sa'yo at sa kumpanya. Itatapon mo na lang ako na parang basura. Uminahon ka. May plano ako, sagot ni Silang. Kapag nakuha na natin ang huling pondo mula sa mga Japanese investors, aalis na tayo. Sisimulan natin ang lahat sa ibang bansa. Paano ang asawa mo at ang anak niya? Tanong ni Amihan. Ang boses ay puno ng lason. Hindi sila pwedeng maging hadlang. Kailangang mawala ang problema. Gawin mo ang kailangan mong gawin, malamig na sabi ni Silang. Thus make it look light and act silent. Pagkalinig sa salaysay ni Sinad, nabitawan ni Liwayway ang kanyang tasa. Nagkalat ang mainit na kape sa mesa. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi, bulong niya, naninginig. Hindi totoo yan. Ang pag-atake, ang pagtulak, ang pagbasag ng salamin, hindi yun isang gawa ng biglaang pagseselos. Iyon ay isang planadong pagtatangka. Isang pagtatangkang patayin ang kanyang anak. Ang layunin ay hindi para saktan siya, kundi para magdulot ng miscarriage, para burahin sa mundo ang problema. Ang kanyang anak, ang legal na tagapagmana, ang hadlang sa kanilang kasakiman. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang kanyang tiyan ng buong higpit na para bang may gustong umagaw sa kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, ang imahe ni Silang na malamig na nakatayo habang duguan siyang nakahandusay sa sahig ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, mayroon na itong mas nakakakilabot na kahulugan. Hindi yun kawalan ng pakialam. Iyon ay pag-asa. Asa na nagtagumpay ang kanilang plano. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay pumayag na patayin ang sarili niyang kadugo para lamang sa pera. Sinad, sabi ni Liwayway sa pagitan ng mga hikbi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng luha, kundi ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pananakit. Ito ay attempted murder. Tumango si Sinad. Ang kanyang mukha ay seryoso. At sisiguraduhin nating mananagot sila para doon. Mula sa pagiging biktima ng isang away, si Liwayway ay naging target ng isang malagim na balak at ang kasong isinampa nila ay biglang little. Mula sa isang simpleng away, pamilya, ito na ngayon ay isang laban para sa buhay at hustisya. Isang bagong revelasyon ang gumulat sa kaso ng Montenegro, inakusahan ng attempted murder si Amihan del Fuego. Abogado ni Mrs. Montenegro may hawak daw na matibay na ebidensya. Ang revelasyon na ang insidente ay isang tangkang pagpatay sa sanggol sa sinapupunan ni Liwayway ay sumabog sa media na parang isang napakalakas na bomba. Ngunit kung inakala ni Liwayway
at sinag na ito na ang magpapahina sa kanilang mga kalaban. Nagkamali sila. Ang isang hayop na nasusukol ay lalong nagiging mapanganib, at silang at Amihan ay hindi bastang hayop. Sila ay mga demonyong bihasa sa panlilinlang. Sa loob ng isang war room, kasama ang kanilang mga abogado at perkim, binuo nila ang kanilang gandi. Hindi na sapat ang pag-atak sa kredibilidad ni Liwayway. Kailangan nilang baliktarin ang buong kwento. Kailangan nilang gawing biktima si Amihan at gawing kontrabida si Liwayway. Kailangan natin ang sarili nating ebidensya, sabi ng pangunahing abogado ni Silang, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging marumi maglaro. Isang bagay na makikita ng publiko. Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Amihan. May ideya ako. Kinabukasan, sa primetime news, isang exclusive ang inilabas. Isang CCTV footage mula sa labi ng Kanikala de Oro. Ang video ay gaini at walang audio, pero malinaw ang imahe. Ipinakikita nito ang pagdating ni Amihan sa party. Ilang sandali pa, ipinakita si Liwayway na lumalapit dito. May sinasabi si Liwayway at pagtatapos ay makikitang itinulak niya ng bahagya ang balikat ni Amihan. Pagkatapos noon ay may isang malinaw na cut sa video. At ang susunod na eksena ay ang kaguluhan. Ang video ay paulit na ipinalabas, sinabayan ng pagsusuri mula sa mga eksperto. Makikita natin dito na si Mrs. Montenegro ang unang nagpakita ng agresyon. Ito ba ang sinasabi nilang biktima, o siya ba ang nagsimula ng away kasabay ng video? Lumabas din ng isang saksi, isang waiter, na biglang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita sa isang interview kung saan nakatago ang kanyang mukha. Sinabi niyang, narinig ko po si Maang Liwayway. Sinubod niya si Maang Pamihan. Nagseselos daw po siya. Siya po ang unang nanulak. Ang dalawang ebidensyang ito ay sapat na para baguhin ang ihip ng hangin. Biglang nagbago ang tono ng publiko. Si Liwayway, na nasa bahay ng kanyang ama, ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi totoo yan. Hindi yan ang nangyari. Sigaw niya habang pinapanood ang balita. Ang mga luha ay uunahan sa pagpata. Pinutol nila ang video. Nagsisinungaling ang waiter na yan. Niyakap siya ng kanyang ama. Alam ko, anak. Alam ko. Isa itong desperadong hakbang. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang social media na minsang nagpakita sa kanya ng simpatya ay naging isang korte na humatol na sa kanya. Ang kanyang mga social media accounts ay binahan ng masasakit na komento. Sinungaling, ikaw pala ang may kasalanan. Danger, na violente pa. Sana makulong ka. Trying to ruin your husband's life for money. Hindi na siya naglakas, loob na lumabas ng bahay. Ang dating mga kaibigan ay hindi na nagpaparamdam. Ang iba ay tumatawag hindi para kumustahin siya, kundi para sabihin dapat na siyang tumigil. Liway, isipin mo na lang ang anak mo, sabi ng isa sa kanyang mga dating kaibigan sa telepono. Masyadong makapangyarihan ang mga Montenegro. Itigil mo na ito habang hindi pang uli ang lahat. Ang bawat salita ay parang karayo na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang pag-iisa, ang paghuhusga, ang pakiramdam na ang buong mundo ay laban sa kanya. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Kaya pa ba niya, tama pa ba ang ginagawa niya? Paano kung matalo siya? Anong kinabukasan ng maibibigay niya sa kanyang anak? Isang gabi habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salangin, isang babaeng pagod, wasak at halos walang nang natitilang lakas, tuluyan siyang napahagulgol.
Napaluhod siya sa sahig. Miyakap ang kanyang tiyan at umiyak ng umiyak. Hindi ko na kaya, Tay, sabi niya sa kanyang ama na agad pumasok sa silid. Suko na ako. Masyado silang malakas. Masyado silang masama. Liway, tama sila, patuloy niya. Sino ba naman ako? Isa lang akong hamak na babae laban sa isang imperyo. Sa gitna ng kanyang pagkasila, tumunog ang doorbell. Isang delivery man ang abot ng isang maliit na kahon na walang pangalan ang nagpadala. Nang buksan ito ni Liwayway, isang nakakakilabot na sigaw ang kumawala sa kanya. Sa loob ng kahon ay isang manikang sanggol. Ang ulo nito ay basag. Ang katawan ay puno ng mga hiwa at ito'y nababarod ng isang likidong kulay-pula na parang dugo. Isang malinaw na mensahe, isang tahimik na banta. Hindi na lamang ang kanyang reputasyon ang kanilang sinisira. Ang kanilang target ngayon ay ang buhay na nasa kanyang sinapupunan. Umigpit ang yakap niya sa kanyang tiyan. Ang takot na naramdaman niya ay hindi mailarawan. Ngunit kasabay ng takot, may ibang apoy na biglang nagliyab sa kanyang kalooban. Isang apoy na pinatay ng paninira at pagdududa. Ngunit na yon ay muling sinindihan ng pinakamatinding galit ng isang ina. Tuminala siya sa kanyang ama. Ang mga luha ay tumutulo pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkatal. Hindi, mariin niyang sabi. Ang boses ay nanginginig, ngunit buo. Hindi ako susuko. Ang basag na manika ay hindi nagdulot ng pagsuko. Sa halip, nagsilbi itong hudyat para kay Liwayway. Ito mang huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Para kay Sinag, ito ang deklarasyon ng isang digmaang wala ng atrasan. Hindi na tayo pwedeng maging defensive, sabi ni Sinag sa kanilang pag-uusap kinabukasan. Ang kanyang mga mata ay puyat, ngunit aalab sa determinasyon. We need to fight fire with fire. Pero hindi tayo gagamit ng kasinungalingan. Gagamitin natin ang katotohanan. Habang si Liwayway ay nananatili sa proteksyon ng tahanan ng kanyang ama, si Sinag naman ay sumabak sa laban. Ang unang target ang peteng CCTV footage. Gamit ang pandumula kay Hukong Honorato, pumuha si Sinag ng isa sa pinakamagagaling na digital forensic expert sa bansa. Isang babaeng henyo sa teknolohiya na kayang makita ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Obvious yung cat. Attorney, sabi ng expert habang nakaturo sa isang graph sa kanyang computer screen. Pero hindi lang yan. Look here. Ipinakita niya ang isang bahagi ng video kung saan ang anino ng isang florera sa lobby ay hindi tumutuma sa galaw ng anino ng mga tao. The video was altered. May mga inalis na frames. Hindi lang ito pinutol. I-edit ito para palabasin ang gusto nilang palabasin. Ito ang unang piraso ng katotohanan. Ang ebidensya na magpapatunan ng panlilinlang. Ang susunod na target, ang bayarang waiter. Ito ay mas mahirap. Ang lalaki ay biglang naglaho matapos ang interview, malamang ay itinago ni Silang. Ngunit si Sinag ay hindi sumuko. Sa tulong ng isang private investigator, tinunton nila ang pamilya ng waiter sa probinsya. Natagpuan nila ang ina nito, isang babaeng may malubhang sakit sa puso at nangangailangan ng agarang operasyon. At ang operasyon na yun ay kababayaran pa lamang gamit ang isang malaking halaga ng perang biglang dumating sa kanilang bank account isang linggo matapos ang insidente sa Tanicala de Oro. Hindi kinailangan ni Sinag na takutin ng waiter. Kinailangan niya itong
kausapin hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang tao. Sa isang lihim na pagkikita, hinarap ni Sinag ang waiter na nagngangalang Jessie. Sassy, naiintindihan ko kung bakit mo ginawa yon. Panimula ni Sinag. Para sa nanay mo. Walang masama doon. Ang masama ay ang pagganit sa'yo ng mga taong alam na kailangan mo ng tulong. Ginamit ka nila at pagkatapos nito, itatapon ka lang nila. Nakaiwas ng tingin si Jessie. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pero may pagkakataon ka pang itama ito. Pagpapatuloy ni Sinag. Tumestigo ka para sa katotohanan. Poprotektahan ka namin at sisiguraduhin kung ang tulong na natanggap mo para sa nanay mo ay hindi na mababawi dahil ang tulong na yon ay dapat nanggaling sa kabutihan, hindi sa kasinungalingan. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Jessie. Ang bigat ng kanyang konsensya ay tuluyan ng bumigay. Habang si Sinag ay nasa labas at nakikipaglaban, si Liwayway naman ay may sariling paraan ng paghahanda. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang humarap sa korte sa buong mundo at kailangan niyang maging handa. Kinuha niya ang isang blankong notebook. Sa unang pahina, isinulat niya para sa aking Hiraya. Hiraya, isang salitang Tagalog na nangangahulugang ang bunga ng pag-asa at pangarap. Iyon ang ipapangalan niya sa kanyang anak. Sinimulan niyang isulat ang lahat ang kanyang kwento, ang kanyang mga pangarap bago dumating si Silang, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagkadurog, at ang kanyang pagbangon. Hindi ito para sa korte. Ito ay para sa kanyang anak. Para sa araw na magtatanong ito, maiintindihan nito kung bakit kinailangan niyang lumaban. Ang pagsusulat na yon ang naging kanyang therapy. Ang kanyang paraan upang buuin muli ang kanyang sarili. Isang hapon, dumating si Sinag sa bahay ni Hukom Honorato. Dala niya ang mabuting balita. Nasa panig na natin ang waiter, nakangiting sabi ni Sinag. At may report na tayo mula sa forensic expert. Ang kanilang mga kasinungalingan. Isa na nating ginigiba. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang tunay at magaan na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Liwayway. Isang ngiti ng pag-asa. Napatingin siya kay Sinag, ang lalaking hindi siya iniwan, ang kanyang naging sandalan sa pinakamadilin na kabanata ng kanyang buhay. Salamat, Sinag, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pasram. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Magkaibigan tayo, Liway, at gagawin ng magkaibigan ng lahat para sa isa't isa, sagot ni Sinag. Isang mainit na tingin ang ipinukol sa kanya. Handa na sila. Pinuo na nila ang kanilang mga sandata ang katotohanan, ang ebidensya, at ang tapang na nagmula sa pag-ibig ng isang ina. Ang pesa ng unang pagdinig sa korte ay itinakda na. Ngunit sa gabi, bago ang araw ng pagdinig, isang tawag ang natanggap ni Sinag. Mula ito sa private intake. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Attorney, may problema tayo. Anong problema? Tanong ni Sinag, kinabahan. Si Marco, ang accountant, ang star witness natin sa kaso ng money laundering. Hindi na siya makontak. Naglaho siya na parang bula. Ang malita ng pagkawala ni Marco ay parang isang malaking bato na bumalsak sa balanse ng kanilang pinaghirapang kaso. Si Marco ang kanilang alas. Siya ang uugnay sa pag-attack kay Liwayway sa mas malaking krimen ng pagnanakaw sa pag-asa foundation.
Kung wala ang kanyang testimonya, ang kaso ng attempted murder ay magiging suicide. Ang salita ni Liwayway laban sa salita nina Amihan at Silang. Anong gagawin natin? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig ng ibalita sa kanya ni Sinag ang nangyari. Muli, ang asang kanilang inipon ay tila binubura. Butil. Hahanapin natin siya, sabi ni Sinag. Sinusubukang maging matatag para sa kanilang dalawa. Ngunit sa kanyang kalooban, ramdam niya ang bigat ng kanilang sitwasyon. Pero kailangan nating maging handa. Kung hindi natin siya mahanap bago ang pagdinig, ang ebidensya natin tungkol sa money laundering ay maaaring ibasura ng korte bilang hearsay. Ang mga sumunod na oras ay impyano. Si Sinag at ang kanyang team ay walang tigil sa pagtawag, paghahanap at pagko-coordinate sa mga pulis. Ngunit walang marko. Ang kanyang apartment ay nilisan. Ang kanyang mga gamit ay wala na. Tila ba hindi siya umalis dahil sa takot, umalis siya na parang naghahanda. Malamang tinakot siya o, mas malala, binayaran para manahimik at maglaho. Ang gabi. Pago, ang paglilitis ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Liwayway. Ang tapang na kanyang inipon ay unting nauubos, napapalitan ng pamilya na tako. Paano kung matalo sila? Paano kung sa huli, ang pera at kapangyarihan pa rin ang mananaig sa gitna ng kanyang aalala, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang abogado ni Silang, dala ang isang makapal na envelope. Please, Montenegro bati nito. Ang boses ay formal at walang emosya. May client, Mr. Silang Montenegro wishes to extend this silo offer. Inilatag nito sa mesa ang mga dokumento. Isang settlement agreement. Ano tanong ni Liwayway Bagama? Alam na niya ang sagot. Withdraw mo ang lahat ng kaso laban kay Miss Del Fuego at huwag nang magsalita pa tungkol sa anumang bagay na may kinalaman sa Montenegro Prain. Paliwanag ng abogado. At bilang kapalit, bibigyan ka ni Mr. Montenegro ng 10 milyon, isang bahay sa isang exclusive subdivision at buwan ng sustento para sa bata na higit pa sa sapat. At ang pinakamahalaga, idiniin nito ang bawat salita. Ibibigay niya sa iyo ang sole and undisputed custody ng inyong anak. Ito na. Ang sandali, kung kailan ang lahat ay nawawala. Nakatitig si Liwayway sa mga dokumento. Isang pirma lang. At matatapos na ang lahat ng ito, ang gulo, ang takot, ang paninira. Magkakaroon siya ng tahimik na buhay kasama ang kanyang anak. Malayo sa lahat, ligtas. Ngunit anong klaseng buhay? Iyon isang buhay na binili ng kasinungalingan. Isang buhay kung saan ang hustisya para sa muntik ng pagpatay sa kanyang anak ay isinuko para sa pera. Anong isasagot niya sa kanyang anak kapag nagtanong ito balang araw na ipinagpalit niya ang kanyang dignidad para sa seguridad, pumasok sa silid ng kanyang ama? Nakita ang mga dokumento sa mesa. Tay, hindi ko na alam. Umiiyak na sabi ni Liwayway. Pagod na ako. Ito na lang ang paraan para maprotektahan ko ang anak ko. Ang tumahimik. Lumapit si Hukom Honorato. Hindi niya pinagalitan ng anak. Sa halip, niyakap niya ito. Anak, pakinggan mo ako. Marahan, sabi nito. Ang tunay na proteksyon ay hindi ang pag-iwas sa panganib. Ang tunay na proteksyon ay ang pagharap dito ng may tapang para maipakita mo sa iyong anak ang kahulugan ng pagtayo para sa tama. Tumingin ito sa tiyan ni Liwayway.
Anong kwento ang gusto mong ikwento sa kanya? Ang kwento ng isang inang sumuko o ang kwento ng isang inang lumaban, iniwan siya ng kanyang ama para makapag-isip. Pumunta si Liwayway sa kanyang sili at humarap sa salamin. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, isang babaeng malapit ng maging ina, isang babaeng pagod, sugatan, ngunit hindi pa rin talunan. Inaplos niya ang kanyang tiyan. Naramdaman ang paggalaw sa loob. Isang pirma lang para sa isang ligtas na buhay o isang laban para sa isang buhay na may dignidad. Ang alok ni Silang ay hindi isang regalo. Ito ay isang huling insulto. Inaakala nitong sa huli, lahat ay may presyo, pati siya, pati ang kanyang anak. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ng abogado ni Silang. Kielo, sagot sa kabilang linya. Nagbuntong, hininga si Liwayway. Pinakalma ang kanyang puso. Tumingin siyang muli sa salamin. At sa pagkakataong ito, hindi pagdududa ang kanyang nakita, kundi isang desisyon. Isang desisyon na bubuo sa kanyang pagkatao, magpakailanman. Tungkol sa alok ninyo, panimula niya, sinasadyang paus, hinahayaan ang tensyon na mamuo sa linya. Bago pa man makasagot ang abogado, nagpatuloy siya. Ang boses ay malamig at matatag na parang bakal. Sabihin mo kay Silang, magkita na lang kami sa korte. Ang courtroom ay puno. Bawat upuan ay okupado ng mga miyembro ng media, mga usisero, at mga taong konektado sa magkabilang panig. Sa isang banda, nakaupo si Amihan del Fuego. Ang muka ay isang maskara ng pagkukunwaring inosente. Sa tabi ng kanyang mga high-profile na abogado, sa likod niya, si Silang Montenegro, nagmamasid. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na bumabalot sa buong silid. Sa kabilang banda, nakaupo si Liwayway. Sa kanyang singbinbesida, ang kanyang pagbubuntis ay malinaw na nakikita, isang buhay na simbolo ng kung ano ang pinaglalaban. Sa tabi niya, si Sinag, kalmado at naka-sukus. Alreysi, ang pagpasok ng hukom, ang hudyat ng pagsisimula ng laban. Kahit wala si Marco, itinuloy ni Sinag ang kaso gamit ang testimonya ng waiter at ang resulta ng digital forensics. Ngunit gaya ng inaasahan, ang abogado ni Amihan ay magaling. Pinalabas niyang ang waiter ay nagbago ng testimonya dahil sa pressure at ang forensic report ay inconclusive. Dahan, sinusubukan nilang wasakin ang bawat haligi ng kaso. Hanggang sa dumating ang sandaling kinatatakutan at pinakahihintay ni Liwayway. The prosecution Postlaway, sulangan to the witness stand. Nanginginig ang mga tuhod ni Liwayway habang naglalakad patungo sa unahan. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Naramdaman niya ang lahat ng matang nakatitig sa kanya, nanguhusga. Tumingin siya kay Silang at nakita niya sa mga mata nito ang isang malamig na babala. Subukan mo. Ngunit pagkatapos, ay tumingin siya kay Sinag na tumamo sa kanya ng may pagtitiwala at hinaplos niya ang kanyang tiyan. Huminga siya ng malalim at umupo sa witness stand. Sinimulan ni Sinag ang kanyang pagtatanong. Malumanay at may pag-iingat, ginagabayan si Liwayway na ikwento ang mga nangyari. Sa simula, ang boses ni Liwayway ay nanginginig. Ngunit habang inaalala niya ang sakit, ang takot, at ang pagtataksil, ang kaniyang boses ay nagkaroon ng bigat at katatagan. Itinulak niya po ako, sabi ni Liwayway. Ang tingin ay diretso sa hukong. At sa mga mata niya,
Nakita ko po, hindi lang galit, kundi intensyon. Tumating ang oras ng cross-examination. Ang abogado ni Amihan, isang lalaking may mapanuyang ngiti, ay tumayo at lumapit. Mrs. Montenegro, simula nito. Inaamin niyo po ba na bago ang insidente? Kayo ang unang lumapit at kumumpronta kay Miss Delfuego. Lumapit po ako para bumati. Sagot ni Liwayway. Bumati po para magsimula ng gulo, ganti ng abogado. Hindi po ba't nagsaselos kayo na ang atensyon ng asawa niyo ay na kay Miss Delfuego? Ang kanyang matagal ng business partner, hindi po totoo yan. Hindi totoo, baka naman ang buong kwentong ito, ang pag-atake, ang tangkang pagpatay, ay isang malaking imahinasyon lamang ng isang buntit na takot mawalan ng asawa at ng maranyang buhay. Hindi napasigaw si Liwayway. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw. Objection, Your Honor. Badgering the witness, sigaw ni Sinad. Sustained. Ngunit ang abogado ay hindi pa tapos. Isa nito ang mga artikulong ipinakalat nila, ang kanyang emotional instability, ang kanyang pregnancy depression. Bawat tanong ay isang patalin na sinusubukang dukuin ang kanyang kredibilidad. Naramdaman ni Liwayway na nasusukol siya. Napapikit siya. At sa isang iglap, bumalik ang lahat, ang basag ng salamin, ang malamig na tingin ni Silang, ang basag na manika, at ang mukha ng kanyang anak na hindi pa niya nakikita. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, wala na ang takot. Ang naroon na lang ay ang tapang ng isang ina. Apos na po ba kayo? Tanong ni Liwayway sa abogado. Ang boses niya ay biglang naging kalmado at malamig na ikinagulat ng lahat. Gusto ninyong malaman, ang totoo, tumingin siya hindi sa abogado kundi sa mga taong nasa courtroom, sa bawat kamera, at sa hukom. Ang totoo ay hindi ako natatakot mawalan ng maranyang buhay. Matagal na po akong nakakulong sa isang gintong hawla. Ang totoo ay hindi ako nagseselos kay Miss Delfuego. Naawa po ako sa kanya dahil minahal niya ang isang lalaking hindi kayang magmahal ng iba, kundi ang sarili niya lamang. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Silang na ngayon ay hindi na mapakali sa kanyang upuan. At ang totoo, Your Honor, pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng katotohanan. Ay hindi ako nakikipaglaban para sa pera o sa pangalan. Nakikipaglaban po ako dahil sa gabing iyon, hindi lang ang likod ko ang kanilang sinugatan. Tinangka nilang patayin ang pangarap ko. Tinangka nilang kunin sa akin ang aking anak. Isang kamay niya ang humaplos sa kanyang tiyan. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang madamdaming bulong. At hindi ko po yun mapapatawad. Ang buong silid ay nabarot ng katahimikan. Walang makapagsalita. Maging ang abogado ni Amihan ay natigilan. Ang kanyang testimonya ay hindi na lamang isang salaysay. Ito ay isang panalangin ng isang ina. Nang akmang magpapatuloy ang abogado, biglang tumayo si Sinad. Your Honor, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Mayroon po kaming isang huling ebidensya. Nagkatinginan ang mga abogado ni Amihan. Ano pa ang natitira? Ipinipresenta po namin ng isang audio recording, sabi ni Sinad. Isang uusap sa telepono sa pagitan ng aking kliyente at ng isang paong alok sa kanya ng settlement agreement ang abogado ni Mr. Silang Montenegro. Nagulat ang abogado ni Silang, ngunit huli na
Sa pahintulot ng hukom, ipinarinig ni Sinag ang recording at ang malinaw na boses ni Liwayway ang umalingaw-ngaw. Sabihin mo kay Silang, magkita na lang kami sa korte. Your Honor, sabi ni Sinag. Kung si Mrs. Montenegro ay isang gold digger na naghahabol lang sa pera, bakit niya tatanggihan ang isang alok na nagkakahalaga ng 10 milyon? Ngunit hindi pa yon ang sorpresa. At meron pa pong isa, sabi ni Sinag. At isang pang audio file ang kanyang ipinlay. Isang boses na pamilya sa lahat. Ang boses ni Silang. Ang boses na yun ay galing sa isang maliit na recording device na palihim na suot ni Marco sa huli nilang pag-uusap bago ito tuluyang magtago. Isang recording na ipinadala nito kay Sinag bago ito maglaho. Ang malinaw na salita ni Silang, puno ng galit at pagkadismaya, ang yumanig sa buong courtroom. Sinabi ko, sa'yo na gawin mong mukhang aksidente, hindi yung ganito ka-skandaloso. Ang audio recording ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng courtroom. Ang boses ni Silang, malinaw, hindi maikakaila, at puno ng pagkakasala, ang bumasag sa lahat ng kasinungalingang kanilang itinayo. Ang pagkukunwaring inosente ni amihan, ang mga peking ebidensya, ang mga bayarang testigo, lahat ay gumuho sa isang iglap. Napatayo si Silang. Ang kanyang mukha ay namumutla, isang halo ng gulat at sukbulang galit. That's fake. Lahat sinadmissible. Illegal na nakuha ang recording na yan. Sigaw niya. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan nang naglaho. Ngunit huli na ang lahat. Ang hukom, na kanina pa pinananatili ang kanyang neutralidad, ay tumingin sa kanya nang may matinding pagkadisaya. Ang mga miyembro ng jury ay nagbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng pagkamuhi. Si amihan naman ay napasugsog na lang sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay tinakpan ng kanyang mga palad. Ang kanyang pagiging palaban ay nawala, napalitan ng tahimik na pagtanggap ng pagkatalo. Order! Order in the court! Sigaw ng hukom, paulit-ulit na ipinupupok ang kanyang maristilyo hanggang sa manumbalik ang kaunting kaayusan. Mula sa witness stand, pinanood ni Liwayway ang lahat. At ikita niya ang pagbagsak ng imperyo ng kasinungalingan ang kanyang asawa. Nakita niya ang takot sa mga mata ni amihan. Ngunit sa halip na makaramdam ng saya o paghihiganti, ang naramdaman niya ay isang malalim at nakakapagpalayang kapayapaan. Tapos na. Ang laban ay tapos na. Hindi na nagtagal ang paglilitis. Ang audio recording ang naging huling pako sa kanilang kabaong. Ang testimonya ni Liwayway na sinamahan pa ng ebidensya ng pagtanggi niya sa settlement ay nagpinta ng isang malinaw na larawan para sa jury. Isang inang ipinaglalaban ang kanyang anak laban sa 2 taong sakin sa pera at kapangyarihan. Pagkatapos ng maikling deliberation, bumalik ang jury. Ang kanilang desisyon ay mabilis at nagkakaisa. Ang court ay tumayo. In the case of the people of the Philippines versus Amihan de Felico. Uminto ito sandali, at ang buong silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Uy! The jury find the defendant guilty. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay amihan. Ang salitang guilty ay umalingaw sa buong silid, isang singol na magkukulong sa kanya sa loob ng maraming taon. Pinasa ng hukom ang sentensya 15 taon na pagkabilanggo para sa krimen ng attempted murder. Habang isinusot ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay, tumingin si amihan kay Silang. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita
ng pagmamahal o pagsisisi, kundi ng purong galit at pagtataksil. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Pinabayaan mo ako. Pareho tayong babagsak. Silang, tandaan mo yan. At hindi na siya nagkamali. Ito silang Montenegro. Sabi ng Hokon. Ang boses ay malamig at may autoridad. Based on the evidence presented in this courtroom, specifically the audio recording which serves as the direct admission of conspiracy and an attempt to cover up a prior. This court is ordering your immediate arrest for obstruction of justice. 2 pulis ang lumapit kay Silang. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng lahat ay mukhang maliit at talunan. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Pagpupumiglas niya. Hindi niyo alam kung sino ako. At, dagdag ng hukom, ang transcript ng paglilitis na ito, kasama na ang testimonya tungkol sa mga irregularidad sa as a foundation, ay ipapadala sa Office of the Ombudsman para sa isang full-blown investigation on charges of plunder and financial fraud. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Silang. Hindi lang ang kanyang kalayaan ang nawala, kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang kumpanya, ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Bago siya tuluyang ilabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang huling tao. Nagtama ang kanilang mga paningin siya at si Liwayway. Sa mga mata ni Silang, nakita ni Liwayway ang lahat galit, pagkalito, at isang mumunting bakas ng pagsisisi. Ngunit para kay Liwayway, wala na siyang nararamdamang galit. Wala nang sakit. Tanging awa. Isang bahagyang tangol lang ang kanyang isinukli. Isang tahimik na paalam sa lalaking minsan niyang minahal at sa buhay na kanilang pinagsaluhan. Pagkatapos, ay tumayo na siya. Tinulungan siya ni Sinag. Sabay silang naglakad palabas ang kwarto. Sa pagbukas ng malalaking pinto, sinalubong sila ng liwanag. Ang mga flash ng kamera na dating nakakasilaw at puno ng paghuhusga, ngayon ay tila mga bituin na nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Hindi na siya nagtago. Itinaas niya ang kanyang noo. Hinawakan ang kanyang tiyan at huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay tila mas malinis, mas sariwa. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tuluyan nang nawala. Nilingon niya si Sinag na nakangiti sa kanya. Isang ngiting puno ng paghanga at respeto. Tapos na, Liway, sabi nito. Nanalo tayo. Nanalo tayo, ulit ni Liwayway. Isang tunay na ngiti, ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Ang katarungan ay naibigay na. Ngayon, maaari na siyang magsimulang muli. Ngunit habang naglalakad sila palayo, bigla siyang napatigil. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang tiyan, sinundan ng isang mainit na likido na dumaloy sa kanyang mga binti. Napatingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng panibagong emosyon, hindi takot kundi pananabik at kaunting kaba. Sinag, sabi niya, habang nakahawak sa kanyang tiyan. Oras na yata. 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Liwayway at mula nang buuin niya itong mulit. Ang dating mansyon ng mga Montenegro ay matagal nang naibenta. Ang Montenegro Prime Holdings ay bumagsak. Si Silang at ang Mihan ay parehong nagbabayad para sa kanilang mga kasalanan sa likod ng lehas. Ngunit ang mundo ni Liwayway ay hindi na umiikot sa kanila. Ang kanyang mundo ngayon ay isang maliit at maaliwalas na bahay na may hardin na puno ng mga bulaklak.
Ang kanyang mundo ay ang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa maliit na panaderya na kanyang itinayo. At higit sa lahat, ang kanyang mundo ngayon ay mayroong 2 maliliit na matang nagniningning na parang mga bituin at isang ngiting kayang pauwiin ang lahat ng sakit ng nakaraan. Hiraya, bulong ni Liwayway habang marahan niyang idinuduyan ang kanyang 6 na buwang gulang na anak sa kanyang mga bisig. Ang aking Hiraya. Ang tawa ng munting anghel ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Sa bawat pagngiti nito, nakikita ni Liwayway ang katuparan ng lahat ng kanyang ipinaglaban. Mukhang manag, inyoy sa umaga, sabi ng isang pamilyar na boses. Napalingon si Liwayway. Si Sinag, nakasandal sa may pintuan ng hardin, may dalang 2 tasa ng kape. Hindi na siya nakasuot ng formal na abogadong suit. Sa halip, isa na siyang regular na bisita, isang kaibigan, isang tiyuhin sa kanyang anak. Kanina pangagising ang prinsesa, nakangiting sagot ni Liwayway. Gusto yata niyang salubungin ang pagsikat ng araw. Inabot ni Sinag ang 1 tasa kay Liwayway at umaupo sa tabi niya sa maliit na upuan sa hardin. Tahimik nilang pinanood si Hiraya na masayang naglalaro sa kanyang kumot. Walang salitang kailangan. Ang kanilang samahan ay lumalim mula sa pagiging magkaibigan tungo sa isang komportableng katahimikan na tanging 2 taong maraming pinagdaanan ang nakakaunawa. Nabisita mo ba siya? Tanong ni Sinag. Tinutukoy ang ama ni Liwayway. Si Hukong Honorato ay nagletiro na ilang buwan matapos ang kaso at ngayon ay masayang namumuhay sa probinsya. Noong 1 linggo, ayaw ng paawat sa paglalaro sa kanyang apo. Natatawang kwento ni Liwayway. Sa wakas, nakikita ko na ulit siyang mumiti ng walang bigat na dinadala. Isang araw, habang naglilinis ng mga lumang gamit, nakita ni Liwayway ang isang sulat. Galing ito sa kulungan. Galing ito kay Silang. Ilang buwan niya itong itinago, hindi sigurado kung handa na ba siyang basahin ito. Ngayon, sa harap ni Sinag, kinuha niya ang sulat. Pinuksan niya ito. Ito'y puno ng pagsisisi, ang paghingi ng tawag, ng mga paano kung. Ngunit habang binabasa niya ang mga salita, wala na siyang naramdamang galit o sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Anong sabi? Tanong ni Sinag. Nagsisisi na raw siya, simpleng sagot ni Liwayway. Pagkatapos, ay marahan niyang pinunit ang sulat, piraso, at ililagay sa basurahan. Tapos na ang kabanatang iyon ng buhay ko, Sinag. Hindi na kailangang malikan. Ngumiti si Sinag. Ama yan. Tumingin si Liwayway sa kanyang anak, at pagkatapos ay sa lalaking nasa tabi niya, ang lalaking naging kanyang Sinag sa gitna ng kadiliman. Salamat sa lahat, Sinag. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Lagi akong nandito para sa iyo, Liway. Para sa inyo ni Hiraya, sabi ni Sinag. At sa pagkakataong ito, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Liwayway. Isang haplos na puno ng pangako ng asa para sa isang bagong simula. Hindi pa nila alam kung saan sila dadalhin ng hinaharap. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng papalabas na araw, sapat na ang lahat. Pinuhat ni Liwayway si Hiraya at itinayo ito, paharap sa sumisikat na araw. Ang ginintuang liwanag ay tumama sa kanilang mga mukha, tila isang mainit na yakap mula sa langit. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang puso niya
ipuno ng pagmamahal at pasasalam. Tingnan mo, anak, bulong niya sa munting pina ni Hiraya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang aking liwayway, ang aking bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwento ng pagbangon mula sa abo ng kasinungalingan at pagtataksil. Isang patunay na ang pinakamalakas na sandata ng isang babae ay hindi ang kanyang yaman o ganda, kundi ang tibay ng kanyang puso at ang walang katumbas na pagmamahal ng isang ina. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Ang katotohanan, gaano man katagal itong subukang ibaon, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas at magbigay liwanag. At ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa karanyaan o kapangyarihan kundi sa kapayapaan ng kalooban at sa pag-ibig na totoo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.